The Inday Sara, when I interviewed her, ay ha, ako lang siguro ang hindi pa nakakita kay Inday in person. Can you imagine? Talaga ba? I never seen Inday in person na nakausap. Siguro nakita ko lang siya, pero yun talagang katulad mo, Joey, na nakausap mo siya na para, can you imagine, I met her siblings several times, but I've never met Inday Sara. Kaya kung sabihin nila, is, ano yun ni Inday? Bex, hindi pa kami nakikita ni Inday sa talang buhay namin. As in, can you imagine, so now, yung pagkaka-interview ko sa kanyang yon, hindi pa nga po pwede yun eh, kasi nga, hindi daw nagpapa-interview si Inday ng ganong kahaba kasi nga shy siya, may stage fright. Ngayon, she doesn't look like someone who has stage fright. As in, pag umahanap siya sa media ngayon, panoorin niyo yung mga dati ni In control, oo. Talagang iba yung control ngayon. Iba commanding presence, ano na siya ngayon. Talagang, iba ngayon yung control ni Inday, iba yung commanding presence. And I think na kasi aminin naman natin sa Inday, no? Nepo baby rin si Inday. Pag Nepo baby, kasi ibig sabihin, you ride on the coattails of your parents' success. Actually, inaamin naman yun ng mga Duterte siblings eh. Kahit naman si Baste, nung nakausap ko, sabi niya sa akin na, well, hindi na natin makakila. Kaya rin naman ako nanalo kasi nga Duterte ako, ganyan. Sabi ni ACN, magtiwala tayo sa justice system. Paano tayo magtitiwala sa justice system? Wala pa ngang kasong pinafile si Magalong. Sabi, may ganti rin yan. May ganti rin yan kahit makaalis. Parang, natatawa ako sa ang tiwala sa justice system, magtiwala sa justice system. Nakaalis na nga si Saldico. O, pag nandiyan na yan, hindi mo na mahirap pa ka nang maibalik yan sa US. Mahirap pa ka nang maibalik yan. Dahil hindi mo pwedeng kidnapin yan katulad ng pagkidnap nila kay PRD. Dadaan pa yan ng extradition. Nagets yun na? Kasi nasanay kasi yung ginawa kay PRD, nakinidnap, hinugot. Dito na sa Pilipinas nangyayari yun. True. Kita nyo nga si Tevez, umabot pa nagkaroon pa ng brasuhan para lang mauwi. Kaya nyo brasuhin ng US, sabihin nyo sa US, ibalik nyo sa amin yung si Saldico. Ganyan. Kung hindi namin i-approve yung application nyo sa ASEAN. Ganyan. Umabot na sa ganon. Umabot na sa nagkaroon na ng rift ang executive at Supreme Court sa Timor-Leste. Dahil dyan kay sa tingin ninyo, pag nadala nyo, pag lumabas na yan, sabi, magtiwala kahit makalabas na yan. No, darling. You don't understand how the world works. O di hindi siya bumalik ng Pilipinas. Bakit? Sa tingin mo yung mga pera niya nasa Pilipinas? O di enjoy niya na lang yung mga ninakaw niya outside. Sa tingin mo, mababawi mo yon? Wala kang, ang power po ng korte ninyo ay hanggang dyan lang sa teritoryo ng Pilipinas. Do you really think na yung decision mo dyan is pwedeng i-implement ng ibang bansa? You don't understand how the world works. Kaya nga, yung Independent Commission, baka mas may mapuntahan pa itong paghihimagsik ng taong bayan at baka makakita na rin tayo ng tuluyan ng French Revolution. Charot. Wala, Independent Commission. Ano na lang, ginutin na ito kagad. Alam naman natin naman nangyayari. Huwag na tayo magplastika. Ayan. Anyway, tuloy mo, ano pang points mo, Filipino Leaks? Yun nga po, di ba? Nakita naman natin, kaya naman ng gobyerno natin ng madali ang aksyon. If they wanted to deploy the police, they deployed, magkano po yun? 50,000 ba na police sa KOJC? If they wanted to present to the public all of the information, kahit nga yung kay Alice Guo, na nadala yung buong pamilya doon, yung lineage niya, ewan ko kung nag-DNA pa ba yun, di ba? But they were able to really act so fast, yung kay Tevez, yung kay PRRD. So, makikita naman natin na kung kalaban ng gobyerno natin, they can act fast. Kaya bakit sila ngayon? Bakit ang tagal-tagal nila ngayon? And di ba, sa second day ng pagtitipon ng mga tao, or as organized by the retirement in uniform, nangyari na pressure tuloy. I think I would credit it to this gathering kung bakit bumaba si Martin. Kasi marami na ding mga retired na opisyal lang nagsasalita, nasa harap na ng batasan mismo. Na-pressure sila kahit na kamatis. Sila General Poke sa labas eh. Ngayon.
kukunti pa lang nga yung kamatis na naitapon ninyo. Di ba? May nag-resign na. Paano na lang kaya kung dumami pa? Paano na lang kaya kung sumabay pa yung INC? Kaya nga po, sa panawagan ko, and this is where I will end, sa panawagan ko po sa mga kapwa natin, because yun nga, sa call to action ninyo, yung hindi po makakapunta, yung nasa ibang probinsya, yung nasa ibang bansa, ang hindi po makakapunta, it is our civic duty as a Filipino, number one po, na mag-post sa sarili nating wall, nakausapin po kung sinong kaya nating kausapin sa circle natin, and yung sinabi ni Sir Miko na kung sino yung pwede ninyong i-invite ninyo, tulad ng nasa Comsec dito, may na-recruit daw siyang 3 na nag-stay 7:30 to 8:30 at babalik daw sa 21. So, it's all of those little things that we can do. Definitely, silence is not the right thing to do. We need to voice out, we need to vote them out, and lahat po ng klaseng pakikipag-usap, lahat po ng klaseng reposting and sharing, even talking to foreigners will help towards this cause. Kasi magugulat lang po kayo how a pebble can really create a lot of waves. And because we are a Christian country, let me end with this, let's pray and believe. And tulad po, nung panahon dati, may natatakot din. Moses was afraid, Jeremiah was too young, Jonah disobeyed, Elijah was depressed, Gideon made an excuse, but God empowered them. So yun nga, let's pray and believe. Because vengeance is His. He will do it. We need to pray, we need to act, we need to speak. And we will win. Yan po. Thank you, Ms. Joey. Thank you, Filipino Leaks. Ayan. Ito si Gabriel, meron tong chika tungkol sa Cebu. Dahil, ang tawag dito? Yes po. Yan. O, sige, kwentuhan mo kami yan, Gabriel. Go! Dito po sa Cebu, may pinaplano po kami na mag-gather lahat ng mga Cebuano. Not just only Cebuano, pati taga Bohol, taga Leyte, at saka taga Iloilo. Nag-iisa para sa unity. So, binubuo namin yung unity in order to call out the government na corrupt kasi pinaghirapan namin yung taxes. Tapos, saan nila nilalagay yung taxes? Let's say, pinapaano nila sa kanilang tinatawag nilang Nepo babies. So, ang ayaw namin mangyari is yung nangyari sa Nepal, which is recently, yung Facebook inaatake yung account namin. So, ang ginagawa namin, doon na lang kami sa Discord nag-gather in order to avoid the restriction ng Facebook. So instead na yung Discord is for the gaming purposes only. So nagagamit na din siya for gathering ng mga kapwa namin mga Kabisayaan, especially na nangyari earlier, tawang-tawa nga kami na natatanggal yung pangalan ni Martin Romualdez sa opisina. Kasi bakit siya nag-detail para isipin niya na para huhupo or kung sa Bisaya papabugnawon pa ang galit ng pero mga tao. pero ang problema hindi kami nauto sa mga ganyan. Ano na yan, old school na yan. So ang nangyari, patuloy kami na ipaglalaban kung anong nararapat. Kung ayaw nila, yan yung sinasabi namin dati. Same din kami ng ideology ng Mindanao. Gusto namin ng separation kung ayaw ng Taga Luzon or yung government itself. So yun lang yung napag-usapan namin na gusto namin ng autonomous kung ganyan talaga yung processing ng bureaucracy when it comes to tax. Siyempre, may nabanggit din yung congressman ba yun somewhere in Luzon na hindi dapat Manila lang yung mataas yung sahod, dapat pantay-pantay lahat. Kaya nga na yung during my college days, buti na lang napasa yung federalism thesis ko, which is na ako ni Orion Perez, if I'm not mistaken, yung sa Pugad Lawin, na-interview din ako doon. Tinanong ako anong political views ko. When it comes to political views, I am colorless. Kasi kahit anong kulay ka pa, mapa-blue ka man, red or pink or green, pero kung may common enemy kayo, doon kami susugod. Yun lang po. Okay, ayan. Sabi ni ACN, against the flow pala ako, pinagtutulungan ako, ha. Sinasabi ko lang sa inyo, hindi ako fanatic. But you are acting like a fanatic. You are acting like a fanatic of Magalong, ACN. Ba't ayaw mong makriticize si Magalong? ACN, Yun kayo, sasabi lang. Wala naman sinasabi masama tungkol kay Magalong, May sinabi mo magnanakaw si Magalong? May sinabi mo mamamatay tao? Siya wala. Ang sinabi lang, bakit ang tagal-tagal bago mo pangalanan? That's all. Kasi sawa-sawa na kami na ipaghintayin pa yung Pilipino. Tapos pera pa ng taong bayan. Dapat i-reveal na yan. Hindi pa
tomorrow or next month, next year. Dapat ngayon na. It is the public funds that we're trying to protect here. What is more urgent than that? Ayun. So, yun lang yun. Ganun. Di nyo alam, nagko-comment ako. It doesn't matter. It doesn't matter. It's your comment. You stand by your comment. So, dito ka nagko-comment. Doon kami magre-react. Hindi kami magko-comment sa comment mo kay Libayan. Kung inaaway mo si Libayan. It doesn't matter. It's irrelevant. It's not part of the discussion. Why do you even have to open it up? Ngayon, nagigets mo ba yung pinupunto ko? Na hindi ka dapat nag-iiyak na kinikriticize si Magalong. Ngayon, ba't ka nasasaktan na kinikriticize si Magalong? 'Di ba? Okay, well anyway, speaking of I will never be colorless, sa totoo lang. I will never be colorless. I have I have thought it so many I've thought about my politics so many times over. So therefore, I really know my biases. Okay? And it's gonna take so much in order to reverse my biases. So talagang for me, sa uri ng politika na meron tayo, the best attitude for me to face the Philippine politics is what PRRD had shown. Ganun dapat realistic, dapat dapat wala kang commitment sa mga oligarchs, ganun. You know, yung mga pinakita ni PRRD, those are the tangible ways on how to really make good of this shitty political landscape that we have. So ako, never ako magiging colorless, sa totoo lang. But anyway, I would just like to piggyback doon sa sinabi ni Gabriel na to add on to that na sa totoo lang, when it comes to corruption, doon dapat wala talaga tayong doon. Dapat wala tayong pinag-aawayan doon. Kahit pink, yellow, dapat kahit anong biases mo sa politika. Pagdating sa corruption, dapat nagkakaintindihan tayo diyan. Dapat bati-bati tayo diyan. 'Di ba? Lalo na yung ganitong level ng corruption, yung ganitong level na, may nakita nga ako, sabi ko, ay itong girl na to, malamang kakamping to, pero bet ko siyang maging kakampi pagka corruption ang pag-aawayan namin. Ayan, ito si Girlie, nakita niyo na to, si Ate Girlie. Ito. We need to make sure they won't be able to steal. Okay, so we need a database where we see all the incomings and outgoings of every centavo we pay in tax. We not only have salary tax, we have value-added tax. So we're adding value to what? To your pockets? So you can gamble in Okada? Are you serious? When we're here hungry, sometimes we work overtime. And the receipts cannot come from Treasury. Ito doktor yan. It has to be live from the vendors themselves, the merchants themselves. It has to be given. Hindi pwede i-doktor ang mga resibo. Yung mga katsay nyo, 11K, 1K lang yan, 10K. Managot kayo! Hanggang hindi ito, until corruption ends, we will never stop. I may grow old and die, but my children will keep going. We will never stop. Ayan, si Ate Bongga, o diba? Feel ko pink to. Feel ko na pink to si Ate. Pero, dapat, pagdating sa mga ganitong usapin, dapat, nagkakaisa tayo. Dapat di tayo nag-aaway-away. Ayan. Dapat di tayo nag-aaway. Ayun. Ayun lang. Oo, amoy pink si Ate. Pero tama naman siya. Tsaka ibig sabihin, parang yung statement niya, walang partisanship smell. Alam mo yun? Walang whiff of partisanship. So it is something that is issue ng lahat. Diba? So I can support that. Ayun. Sabi ni Adelina Licerio, pero maka-Aimee ka pa rin, Marcos pa rin. Anong problema? Adelina, ang alayo na po nang naging usapan. Nandun pa rin po kayo sa area ng kabubuhan. Ano to? Parang Ang hindi niya bobo, nagets. sabi ko lang. Diyos ko, alayo na po ng usapan natin. Ano awayan natin ngayon si Aimee? Si Aimee nga lang yung nagpo-push back kay Boying Rimulya. Ang tumulong pa kay Aimee si Baste.
na nagkaso din kay Boying Rimulya. Mm. So anong gawin? Anong gusto niyo gawin natin kay Amy? Anong gusto niyo natin gawin kay Amy? Wala Gusto niyo namang problema si Amy Marcos. Gusto niyo pumasok dun sa slogan ni Marcos pa rin yan, Marcos pa rin yan. So mas importante sa inyo yung sloganeering ninyo na Marcos pa rin yan kasi doon sa totoong performance ng tao para sa cause natin. Naiintindihan niyo ba kung gaano kayo katanga? I'll take Amy any day. Sa totoo lang sa mga senators ngayon na pro Duterte, I'll take Amy any day. Mag-iiyak kayo dyan araw-araw. But I'll take Amy any day. Tapos anong gusto ninyo? Tingin ninyo, makukonvince nyo ako? Na, hindi, Marcos pa rin yan. Yung hindi mga Marcos, 'di ba? Anong nagawa para dun sa cause natin? Sige nga. Diyos ko. Huwag tatanga-tanga. Ayun. Anyway, Gabriel, meron ka pang ibang gustong i-ano? Ay, good luck sa gagawin ninyo sa Cebu at mag-ingat kayo. Salamat po. So, meron pa akong add-on po. Supposedly, during the election, I thought that Bongbong Marcos is different sa kanyang ama. Pero I did a mistake that still the same with his father. Pero ang pagkakaiba lang nila, yung tatay niya is may degree, pero siya wala. But I don't degrade the president. But hindi ko alam bakit or ginagamit ba niya yung utak niya. Since he's the president, he must control the government. Kagaya lang din yan sa become a teacher. You must control the classroom since I'm an educator. So dapat control na yung power niya since naka-vested yung powers kanya as a president. Tapos ang ginawa niya, pinag-aatake niya yung kakampi niya, DVP Sara. Which is, I know Sara Duterte since I was high school because she was the one who partnered with Municipality of Liloan, Cebu, Sisterhood Scholarship, which is I'm a scholar in Liloan, also under Duke Fresco. So, hindi ba siya grateful sa ginawa ng mga kakampi niya na tinalidor niya? Pero when it comes of Amy Marcos, wala naman akong against sa kanya since siya din yung nag-push ng, I'm not sure what kind of bill is that na ipabalik si Tatay Digong dito sa Pilipinas, which is yung ginawa nila is not unconstitutional talaga kasi dapat dadaan yan dito sa korte natin before ipapadala doon. Since nag-left naman tayo sa statute sa ICC, so wala namang jurisdiction yung ibang bansa. So that is the reason why isa din yan sa aming kinakagalit at doon namin ibubuhos yung doon din ibubuhos yung galit namin sa September 21 in order for them na mahimasmasan sila sa pinagagawa nila. Siyempre, tao ng bayan. So, magagalit kami. So, yun lang po. Okay, thank you, Gabriel. Maraming salamat at mag-ingat kayo and sana mag-take kayo ng maraming videos para makita namin kung anong ganap dyan. Kasi I'm not very confident na makukover yan ng bonggang-bongga. Yung reklamo ng mga vloggers dun sa HOR, yung mga stream ng mga vloggers na nandun, hindi nakikita. Even if you're going to search for it, mahirap hanapin. Not unless kilala mo yung mga vloggers na nagko-cover. Ganun makikita mo. Ganun. So it's very difficult na mag-ano siya, na alam mo yun na parang, ang hirap niya i-access. Kahit ako naghahanap ng live yung palang dami-dami nang nagla-live doon. Sabi ko, hindi ko nakikita. Walang nagsasuggest, walang ganun. Mahirap siya kahit sinishare. Tawag dito, parang nagiging unavailable yung link. Ganon. So, ayun lang. Mas maganda, mas maraming nag-upload, mas maraming nagpapakalat para ma-ensure yung wide reach ng mga pangyayari. Ayan. Okay, ingat, Gabriel. Salamat po, Miss. Okay, thank you. Ayun. Hello, Manika. Hello? Nakamute ka, Manika. Tinanong ko si Manika kanina, sabi ko ganin, Manika, ikaw ba yung basher? Sabi ko, ikaw ba yung basher? Sabi niya, hindi daw siya basher. Ang sabi niya sa backstage ay naka-akyat na Swansing. I am already a listener and commenter here, sabi niya. Ayun. Hello, Manika.
Hello? Ay, ito maganda yung question ni ano. Manika, hello? Nakamute ka, Manika. Hindi ka naririnig kung nagsasalita ka man. Nakatulog agad si Manika. Hindi ba sumasagot pa siya sa backstage kanina eh. Hello, Manika? Ayan, o sige, ibababa na natin si Manika. Ilalagay ko na lang uli siya sa backstage. Ayan. Sas, you want to answer this? Ayan, yung quick comparison from the Sarah which you interviewed before. I think 2019 yata yun eh. 2019 or 2020? 2019, I think, or 2020. Oo. Ayun, 2019, pagkatapos, alam mo ba na-feature mo yung comment ko doon? Talaga? Oo, na-feature mo yung comment ko doon. Pinanood ko yung interview na yun eh. Ayun. Meron akong comment, Ano sabi ko ba, I'd rather choose yung nananapak, yung kaya akong ilaban ng patayan na mayor, kesa yung binobola-bola ako tapos hindi naman ako kayang panindigan. Ganon. I think, unang-una, Inday Sara has matured a lot. Mm-mm. Gemini kasi, matagal kasing mag-ano ang Gemini eh. Pero Mm-mm. Gemini din ako, matagal mag-gain ng matagal mahinog. Mm-mm. Kaya nga, diba, tingnan nyo lahat ng Gemini, karamihan ng Gemini sa buhay nyo, baby face. Charot. Aminin ninyo, di ba? A lot of Gemini are young looking. So she's more confident now. She's more, I think right now, Inday Sara, right now has fully unveiled Mm. compared before. Kasi before it was Inday Sara mayor eh. Very limited yung kanyang experience, ano lang siya, local politics, ganyan. Pero ngayon, kakaibang baptism of fire ito. Mm-mm. Kaya nga di ba sinasabi ko, sana Inday will not waste this suffering na pinagdaanan niya. Mm-mm. Hindi yung pag naging presidente ka, babalikan mo lang silang lahat. Parang that's just vengeance politics. Yung tipong, there is a reason why, sabi nga nila, di ba, someday, this suffering will be useful to you. So, ibig sabihin, you are being prepared for something. You are being prepared for something greater. Mm-mm. Kasi, can you imagine, yung kakampi mo, binaboy ka. Mm-mm. Tapos, for the first 2 years, galit sa iyo ang karamihan ng DDS kasi ayaw mo pang kalasan yang sila BBM. Tapos nagalit pa sa iyo yung ibang DDS kasi in-endorse mo si Amy. True. Tapos yung tatay mo nakulong, and I'm pretty sure a lot of DDS are thinking na kung hindi mo pinartner namin si BBM, hindi mangyayari to sa tatay mo. Alam mo yun na parang, kinantot ka ng malas ng sabay-sabay. Oo. So, ganyan yung nangyari kay Inday Sara. I'm sorry, Sarah, for that term, but that's just who I am. I'm just being honest. Mm-mm. So, di ba, when we're suffering, some of us, when we are suffering, some of us just succumb to it. Pero, the right approach is when you are going through a lot, you have to step back and look at, okay, why are these things happening? What is going on? Diba? What is going on? Parang ano lang yan, para ka nagtatanim ng halaman, nag-aalaga ng halaman, nakikita mo yung halaman mo na imbis na magpanik ka, oh my God, yung halaman ko natutuyo na mamatay. Gagawin mo, you just have to step back and see, okay, what is going on? What is going on? Why is this happening? Diba? So, kailangan ka magkaroon ng coherent narrative on why it's happening. Na, either you would think na hindi mo titingnan yung bigger picture on why it's happening to you. And then, pag nalampasan mo, yung gagawin mo lang is, tangina kayong lahat dalalagpas ako na to, babambuyin ko ang mga buhay ninyo. So, yung alam mo yung, kasi when you survive a suffering, you will have a tremendous amount of energy after that. Don't you notice it? Even after your sickness,
Di ba? Pagkatapos ng, ang bilis nga nun eh. Na, di ba? Don't you notice it? Na pag magkasakit ka, ang ina buong linggo, para ka na mamamatay dahil sa sakit or whatever. And then, tapos biglang pag-gising mo, biglang, ay, bakit ang laking ganda na ng energy ko, ganyan. So you will have a new burst of energy. Di ba? Kaya sabi ni Friedrich Nietzsche, that doesn't kill you, makes you stronger. Yan. Mm-mm. Kaya nga, di ba, ang chika, gusto na nilang tigihin yan si Inday kasi nga, yun ang totoo. That doesn't kill you, makes you stronger. So ngayon, dahil wala pa doon, edi make stronger. So Inday right now is hinulma na siya ng paghihirap at a national level. She was shamed, she was humiliated at a national level. Her family was destroyed. Mm-mm. Her support system was destroyed. She hit rock bottom. Kaya nga wala na nung hearing, di ba? Tangina pa, paano mo pa ipipin down si Inday? Binaba nyo na siya. Mm-mm. To the lowest level. Yun ang problema, ang aga. Mm-mm. Kung ako dun sa kalaban, sabihin ko, ang aga nyo namang dapat i-pacing ninyo. Paabutin nyo muna ng Ngayon, tapos na, 3 years, o di, mag-iiba ng ihip ng angin kasi hindi nyo na-destroy in 3 years. Alam mo na, may-suspend mo pa in the next 3 years. Gagawin mo yung ginawa mo. Ang laking perang ginastos nun. Syempre, kailangan mo ng pera sa kampanya, sa election. Alam mo na, maggamitin mo yung perang yun para sa pang-destroy kay Sara. Ang national election, napakalaking bagay. So, the Inday Sara, when I interviewed her, ako lang siguro ang hindi pa nakakita kay Inday in person. Can you imagine? Talaga ba? I never seen Inday in person na nakausap. Siguro nakita ko lang siya, pero yun talagang katulad mo, Joey, na nakausap mo siya na para kayong sisterly vibe na maiyak-iyak kayong pareho na. Inday, alam ko namang naghihirap ka eh. Hindi mo na mahirap talaga. Pero sana is just try. So I never met her. I was invited to attend the campaign sa Davao City noon. That's why I was in Davao City. But I never met her. Imagine the opposite. Parang ano ba yun? Parang ano eksena niya? Yan ang dapat nating abangan. Ang pagtatagpo ni Sas from Afterlife at ni Inday Sara. Alam mo yun, diba? Hindi talaga kami magkatagpo. I can imagine I met her siblings several times, but I never met Inday Sara. Kaya kung sabihin nila, ano yun ni Inday? Bex, hindi pa kami nakikita ni Inday. Sa talang buhay namin. As in, can you imagine since, nung nagsalita ako, nung nagkaroon ako ng lecture sa Davao noon, wala siya, nasa Marawi. Nagtutulong sa, okay. Nagtutulong sa Marawi. So parang, ganun yung eksena. Pero sinasabi nung na ano ka ng Duterte family, hindi kayo? Alam mo bang, nung lecture ko sa Davao, hindi naman sila nag-arrange nun. Nag-arrange nun mga private citizen ng Davao. Hindi rin sila umattend. Alam mo, wala rin mga Duterte umattend. So it was like, it's not like a full force. Eksena, oo. Wala, hindi nila eksena. Girl, pupunta ako ng Davao na hindi nila, na maluloko na lang. Hindi ka pala sa Davao. Oo. Gusto ko lang daw pumunta ng Davao. Hindi ako pupunta ng Davao dahil gusto ko makipag-kemi-kemi. Gusto ko lang pumunta dahil I feel safe here than in Manila. Ganyan. Pero that's it. I never met Inday. Walang pagkakataon. Or kung may pagkakataon man, hindi natutuloy. Alam mo yon. So now, yung pagkaka-interview ko sa kanyang yon, hindi pa nga po pwede yun kasi nga, hindi daw nagpapa-interview si Inday ng ganong kahaba kasi nga, shy siya. May stage fright. Ngayon, she doesn't look like someone who has stage fright. As in, pag umahanap siya sa media ngayon, panoorin niyo yung mga dati ni In control, oo. Talagang, iba yung control ngayon. Iba ngayon presence, ano na siya ngayon. Talagang, iba ngayon yung control ni Inday, iba yung commanding presence. And I think na, kasi aminin naman natin sa Inday, no? Nepo baby rin si Inday. Pag Nepo baby, kasi ibig sabihin, you ride on the coattails of your parents' success. Actually, inaamin naman yun ng mga Duterte siblings eh. Kahit naman si Baste, nung nakausap ko, sabi niya sa akin na, well, hindi na natin makakila. Kaya rin naman ako nanalo kasi nga Duterte ako ganyan.
So, meron silang self-awareness. Awareness. Oo. They have self-awareness that they are in their place because of their parents' success. Okay? But, si Inday, alam niya na ganun ang kalagayan niya, but she is carving a name For for herself. herself. Mm-mm. Kaya nga, di ba, hindi niya sinusunod yung mga advice ng tatay niya noon. Ay, hindi. Mm. Discarte ko to. Si Duterte naman, okay ra, discarte mo yan. O, di ba? Ayaw ni Digong na makipag-ano siya kay BBM. Join siya. So, Inday made a lot of decisions. She stood by it. And then when that decision is failing, she was actually honest na Mm-mm. I actually committed a mistake. And that is the mark of a great leader. Leader. Correct. Hindi ba? Ganun lang yun. Na ang great leadership is not about being perfect. Dahil hindi ka Diyos, be. Because nobody's perfect, di ba? Una, hindi ka Diyos. Yun ang Oo. hinahanap ko sa isang leader. Decisive. Okay. So kahit advisean mo siya na, ganito, magkakamali ka, be, tapos ng chikahan, decision ko na to. Okay. And then, when that decision happened, and then that decision failed, the next thing that I would accept. So, first, kailangan decisive. Second, ang gusto ko sa leader is my sense of ownership. Yes, oo. So, ano ibig sabihin ng sense of ownership? Decisive ka nga. Nagkamali, pumalpak yung decision mo. Tapos hindi mo in-own. So, at least ka sa number 2 ko. Si Inday may sense of ownership. Okay, nag-decide ako ganyan. And now, I can see na ganito ang nangyari. So, in-own niya. Di ba? Hindi siya nahiya. Hindi siya nakipagplastikan na, hindi kasi ganito. Ako pa, hindi. Inday could have just continued playing the game. Kasi nakakahiya yan, Aminin nyo, nakakahiya yan. That is the price of being decisive. Nakakahiya na decisive ka, tapos yung decision mo turned out to be the wrong one. So, kung wala kang sense of ownership, ang gagawin mo, ipaglalaban mo na lang yung decision mo na tama pa rin kahit hindi na tama, hindi ba? Tama? So, si Inday, meron siyang sense of ownership, which I saw. Okay? Di ba? And number 3, ang nakita ko, Inday, is hindi niya pinabayaan yung mga tao niya. Yung mga employees. Yes, oo. That And speaks. that speaks about her leadership. Na alam niya yung laro na bakit kayo magdidisiplina sa mga tao ko, bakit hindi muna ako? Alam ni Inday na yung mga tao niya walang ginawang mali. So, dahil alam niya na walang ginawang mali yung mga tao niya, she stood by them hanggang doon sa detention. So, we now have, kaya nga, yung nangyari kay Inday unveiled, di ba sabi nila, di ba, the best way to convince people is to show, not tell. And in the last 3 years, Inday showed. Inday showed who she is as a person. She showed up. She showed us, she demonstrated who she is as a leader and as a person. She's decisive, 1. Second, she has a very strong sense of ownership. And third, when you're working for her and you didn't do anything wrong, she would be willing to sacrifice the dignity of her position in order to defend you. Yes, oo. And that is what you call boss lady, alpha level, sigma, emerald, charva, ganon. That, Kaya, oo. basta Inday, tig! True. Diba, the very definition of astig. Oo, correct. The very definition of astig. Nilalaman ka na ng lahat, mas di ba? lalaki, Pero di ka nagpalamon. Mas lalaki pa si Inday sa mga lalaking leaders ngayon. Correct, oo. Di ba? Sabi ni Inday, hindi ako nabibili. Kita mo? Tama. Wala siyang, and hindi gigil si Inday sa pagiging presidente.
Kasi kung gigil si Inday sa pagiging presidente, girl, she could have just played the game. Play it all alone. Dahil mahirap tumakbo against an incumbent, ha? Against sa Oo. candidate ng incumbent. Dahil malaki ang resources niyan. She could have just play alone. Di ba? Pero, Inday din. Wala. Mali ang desisyon niya na nakipag-partner kay Marcos. Okay. Hindi ba? So, ngayon, Inday fully unveiled her decision-making. Inday fully unveiled who she is as a boss. And Inday fully unveiled what we can expect from her when it comes to sense of ownership. So, nung interview ko kasi, it's more tell eh. Yung interview ko sa kanya, it's more tell. Pero, we can only prove our mettle when circumstance test us. Alam niyo yung mga tipong parati mong sinasabi na, I am very honest, I'm a person with integrity, ganyan. Pero, pag dumating na yung panahon na ititest na yung integrity mo, na halimbawa na tinawagan ka na, huwag ka lang mag-post, bibigyan ka namin ng ganito, doon mo malalaman kung how much integrity you actually have. You cannot fool yourself with your with what you're telling yourself, because your actions will actually be the proof of the pudding. So, Sinday, she could have played along with Saldico and Romualdez about the budget of DepEd. Yeah. And this could have not happened to her. Her father probably would not be in jail right now kung hindi niya inatake si Romualdez. 'Di ba? But she did all of that. 'Di ba? And then she has a sense of ownership na may mali. So ayun lang na wala siyang motherhood statements. She's just a straight shooter. Kaya ayaw sa kanya ng karamihan ng mga traditional politicians ngayon. Because yan din ang dahilan kung bakit ayaw siya ng ibang tao ng tatay niya noon sa Davao. Dahil si Inday ay by the book, which is part of her strength and weakness. So, bahala na siya kung paano niya i-balance yung weakness and strength part ng being by the book. Okay? Dahil hindi naman ako si Inday, hindi naman ako magiging presidente if ever, no? So, problema mo na yung girl. Pero yun naman sasabi ko. So the difference between when I interviewed her and now, she was telling who she was during my interview, but now she's showing who she is as a leader. Decisive, has a very strong sense of ownership, and a leader who will not let her people down. She will fight for you. So, yun na yun. Inday will fight for you. Yun ang pinakita niya dun sa kanyang mga tao. She will fight for you. Basta gumawa ka ng tama, she will fight for you. And that, my friends, is an astig. Astig! Correct. Oo. Ayun. So yun, yeah, I think kompleto naman na yun yung sinabi ni Sas. Feeling ko na-hasten yung ni Inday. Pero sa mga naranasan ni Inday as Vice President at yung attacking na receive ni Inday as Vice President dito sa national stage, it hastened her her political maturity. Ganun kasi yun naman biggest criticism kay Inday, na wala siyang masyadong experience sa national stage. And ngayon na nakilala niya yung iba't ibang uri ng mga animal sa national stage, it really hastened her maturity. So, siguro kung naging smooth sailing yung vice presidency ni Inday. Tapos nakarating tayo. Yung ginawa nila yung sinabi ni Inday, kung hinayaan niyo na lang akong magtrabaho at hindi niyo ako pinakialaman. O sige, inipit-ipit niyo ako, inano niyo ako, ganyan. Hininog niyo bigla si Inday.
Pwede sanang bubut pa rin si Inday hanggang 2028. It's really possible ha. It's really possible. Yung hindi pa rin siya naka-experience ng pressure, hindi pa rin siya naka-experience ng mga kung ano-anong ganyan-ganyan. Kaso, binigyan niyo siya ng tubig, ng araw, ng bagyo, ng lindol, ng kung ano-ano, ganyan. So, dapat mamumunga pa si Inday sa mga susunod pang mga taon, ganon. Kaso, binigay niyo lahat ng nutrients na kailangan ni Inday para mag-bloom, para mahinog. Ayan. Di nasa 2025 pa lang tayo, bakla, takot na kayo. Diba? Nasa 2025 pa lang tayo, takot na kayo. Ayan. So ngayon, si Mika Swansing, nagalit kay Inday doon sa Public Accountability and Good Governance Committee noong 19th Congress, ay talagang hindi makakembot ng bonggang-bongga kay Inday ngayon. Kulang na lang mag-curtsy siya para kay Inday. Diba? So, kasalanan nyo rin yan. Pwedeng maging bubot pa rin si Inday sa totoo lang. Pwedeng maging bubot pa rin siya. Ganon. Yung, hindi pa rin sila mag-uusap ng tatay niya, ganyan. Diba? So, hindi pa rin niya makukuha yung mga very, very important wisdom from the father. Ganon. Pwedeng ganon kaso nga lang, hininog ninyo. Diba? Hininog nyo ng bonggang-bongga. Ayan. Sabi ni Free Spree, bakit galit sa'yo si batas natin? Ilang beses may sinabi sa'yo, ba't galit sa'yo si batas natin? Paulit-ulit Free Spree? Wala akong pake. Kaya mo siya mamatay sa galit. Ayun. Pinag-usapan na namin yan kanina. I-replay mo na lang tong live na to para malaman mo yung sagot. Okay? Ayun. Her Excellency Kineme. True. Ayan. So anyway, ayun lang. Tayo mag-end live na dahil 3:30 na. Okay? Marami pa tayong mga aktibidades bukas. So yun na nga. Meron ka pang last words, Max? Nakamute ka, Be. Well, ang masasabi ko na lang is, abangan na lang natin ang mga susunod na kabanata kasi iba na yung momentum Mm-mm. Diba? Iba na yung momentum ng takbo ng ating buhay. At ayun na I think paparating na tayo sa iba na yung velocity ng mga nangyayari. Pabilis na ng pabilis ang mga pangyayari. And I think ang nangyari kasi is sinabi ko na sa inyo, di ba, na ang tanging nagpapaunite sa mga yan is pagiging anti-Duterte. Dahil they would like to eliminate Sara by 2028. Ang pinaka-last huranga nila, yung impeachment. Kaya nga gusto ni Risa na matuloy na. Kasi sayang ang partnership. Ang nilunok nila yung kanilang pagiging anti-Marcos tapos biglang walang mangyayari. Ngayon, syempre, magkakaroon na ng recalibration. Okay? Kaya nga magkakaroon tayo ng mga marami pang surprising twists and turns as time goes by. Kaya ang sinasabi ko sa inyo, the universe is unfolding as it should. It cannot be otherwise. Thank you so much and have a good night. Ayan. Good night sa inyong lahat. Maraming salamat sa pagsama sa